sentence in plain form, again, plus ito, to iimas. To iimas. Sa English, say, so paano ba natin siya gamitin? Ito siya. So this is, pag nagko-quote kayo ng sinabi ng ibang tao, kino-quote nyo. I-repeat nyo exactly what they say. So ganito mo siya magagamit. To iimas. So, halimbawa, ito. Neru mae ni, bago matulog, before going to bed, oyasumi nasai, to iimas. So we say good night before going to bed. Okay. So ito yung to iimas kasi is say, ano. Then another one, Mira-san wa raishu Tokyo e shuchou shimasu to iimashita. Okay. So ito yun naman yung nag-repeat ka mismo nung sinabi ni Mr. Miller. So sinabi niya, ito mismo yung sinabi niya, yung naka-bracket. Yan yung sinabi niya. Tapos dahil ikaw yung nagsabi, ito, dinagdagan mo lang nito, to iimashita. So Mr. Miller said, I will go to Tokyo on a business trip next week. Yun mismo, sakto, no? Kinapi mo yung sinabi niya. Sabi ni Mr. Miller, ako ay pupunta sa Tokyo next week. So, kasi exactly mo siyang sinabi. Shucho shimasu, ayun, nakabuo pa siya. Directly and directly. Kasi may dalawang klase ng pagko-quote, directly at indirectly. Paano naman? Ito naman, pag indirect. Okay. So, plain form naman ang ginagamit natin. Kung ito, buo siya. Shimas, eksakto, eksakto. Eksakto, kung ano yung sinabi niya, inulit mo lang. Sa indirect na pagko-quote, parang ginanito mo lang siya. Yung shimas naging suru. Okay. So, ang atake naman yan, Mr. Miller said that he, di ba? Naka-he na to. Kanina, sakto eh. Sinabi niya, I will go to Tokyo. I will go to Tokyo. Ngayon naman, that he would go to Tokyo on a business trip next week. So, kinonvey mo sa ibang tao yung sinabi, pero hindi eksaktong-eksakto. So, Mirasan wa, kasi binago mo na dito by changing this into plain form. Mirasan wa, raishu Tokyo e shuchou suru to oimashita. Shuchou suru to oimashita. Parang sa atin, nagmarites, hindi yung eksaktong sinabi. Pero ganun pa rin naman, no? Yung meaning. So, sabi ni John, pupunta siya, yun sa ganyan. Pupunta siya sa party. Versus, sabi ni John, ako ay pupunta sa party. Yun, ganun. So, magkaiba yung direct sa indirect. Yan. Kumbaga, saktong-sakto na sinabi niya. Naka-ako siya, no? Naka-first person. Ginamit niya.